itong nakikita natin dito sa harap, yung mga malalaki, yan po is yung galing kay Mayon noong 1814 February 1. Sabi nila, pag first time nyo raw sa isang simbahan, mag-wish kayo at magkakatotoo. And totoo nga, dahil ang wish ko ay makabalik ako ulit dito. Ito ang Nuestra Señora de la Porteria o mas kilala bilang Daraga Church o Our Lady of the Gates. Kung saan makikita sana natin ng buo si Mount Mayon. Kaya alam, natakpan na naman guys ng mga ulap. Isa ang bayan ng Daraga sa mga lugar na sulit puntahan, dayuhin at balik-balikan. Kung ang magandang lalawigan ng Albay ang pag-uusapan. Wow! Dahil na din sa dami ng mga naggagandahang spot, mga atraksyon, mga makakainan, at iba't ibang mga activities na pwede nating subukan. Best spot din ito kung saan makikita natin ng malapitan, walang iba kundi ang bidang Magayon na si Bulkang Mayon. Wow! Welcome to Mayon! Green Valley! Six kilometers lang yun. Mahaba-haba. 6 kilometers lang yun kaya? 7? Po, balikan po, 14 kilometers. 14 kilometers. Tapos, ito nasa 2,100 feet sa Babsel. Oo. Nasa paanan na talaga tayo. Paanan na talaga yan. Nasa body na siya ng Body na to. Body na to. Makikita nyo dito, parang nasa paanan lang tayo. Pero pag dun sa baba, matatanaw nyo itong green na to. Hi guys, this episode was brought to you by Nature Spring Mineral Water. Tamang-tama para sa Albay ATV Adventure Show. Welcome to Green Lava. Kaya't sa episode na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga lugar na tiyak kong maiibigan at kukumpleto ng Mayon Adventures nyo. At ito ang napakasayang Daraga experience ko. Wow! ...465 kilometers south of Manila o katumbas ng 11 up to 13 hours of travel, mararating natin ang bayan ng Daraga. Matatagpuan ito sa pagitan ng ilan pang mga magagandang bayan sa lalawigan ng Albay, gaya ng Kamalig at Legazpi. Kilala ang bayan ng Daraga dahil na din sa mga naggagandahan nitong mga tourist attractions at mga nakamamanghang scenic spot. Kaya naman patuloy pa rin itong dinarayo ng mga turista. At isa na nga rito ang destinasyon na muli na naman nating babalikan ngayon. Wow! Dito sa farm plate, meron silang maliit na chapel, meron naman silang malaking buko. And para tuluyan nang maging happy-happy ang Albay vacation natin, subukan na natin itong tinaguriang happiest place in Bicol. And if we still remember the movie I Love Lizzie, dito lang yan guys, walang iba kundi dito sa farm plate. Wow!
Ito ang the happiest place ng Bicol and welcome to Farm Plate. A must-visit destination kung nandito tayo sa Albay. Known for its enchanting views and vibrant atmosphere. Wow! Ito po yung kanilang parking area. Dito lang ito sa Barangay Gabawan. Of course, sa bayan pa rin ng Daraga. Ito naman yung kanilang main entrance. And 85 pesos po ang bayad for adults and 60 pesos naman for kids. Isang perfect spot na talagang pampamilya para i-enjoy ang naggagandahang scenery and yung Hacienda Feels vibes na dito lang natin mararanasan with our loved ones. Wow! Antolo. Sandoricum, Poet Happy. The happiest place in Bicol. Welcome back again to Farm Plate, guys. Nandito na naman tayo. Namiss ko dito yung Philippines Smallest Chapel and yung biggest buko. Ito naman yung kanilang napakasayang playground na perfect talaga para sa ating mga chikiting. So, try natin dalawin ulit yung buong ng Farm Plate. Sarado yung ibang ito pala yung mga resto dito, may shooters. So try natin, tignan ko ano yung mga menu ng shooters. Ayan yung mga menu nila, meron silang garlic buttered shrimp, shrimp curry, creamy crispy fish fillet, ang may grilled catfish sharing, ito may sharing sila, may pork cutlet curry and mango tapioca. Hello! Welcome to Farm Plate! Ano ang menu niyo? Hanggang anong oras kaya, sir? 10 po, sir. Hanggang 10 lang. Ano mga special, ano? Okay natin, sir. Itong classic pork ribs ko. Malambot na yan, sir. Juicy, tsaka masarap po. Halos naman po yan, sir. Masarap po. Later, pag magdi-dinner na kami. Ha? Thank you. Balik lang, sir. Thank you po. Ayan guys, napakadami po nating makakainan dito. Wow! At talagang mananawa tayo with wide variety of foods to choose from. Napakarami po nilang food stalls and kiosks dito, kaya siguradong di tayo magugutom. Ito yung kanilang country store para sa mga grilled foods and cold drinks gaya ng halo-halo, mais con hielo, and buko. Wow! Hi, kuya. Magkano barbecue? 55 po, sir, sa one stick. Ha? 55. Sa per stick? Yan hotdog. Same lang po, sir, sa barbecue po. 55. Hanggang 10 pa naman kayo, no? Marami pa kayo. Thank you. Doon po sir, sa first week daw yung pinasa ito pinatala. Ito yung iba pa nilang mga menu guys, oh. Yung mga rice meals, and nandito rin yung mga for sharing nila. Wow! And nandito din guys yung pagkarami-rami nilang buko. Kaya kung mahilig kayo sa buko, siguradong babalisaw-sawin kayo dito. Only here at Farm Plate. Buko kuya? Magkano buko? Adi. Talagang napakasaya po ng ambience dito. And best to visit this place during afternoon hanggang gabi na yan guys, dahil open na lahat yung mga food kiosk nila dito pagsapit ng hapon.
halo-halo. May esconielo, chicken barbecue with rice, the emperor with rice. May pinangat din. Available din dito yung mga authentic Bicolano foods gaya ng laing, pinangat, and Bicol Express. Kung yun ang hanap nyo, siguradong panalo dito. Wow! Hayahay na naman tayo guys. Hayahay sa Albay version 2.0. Ito ang farm plate. Ando ang smallest chapel. Philippine smallest chapel. Madulas, maputik. And bukod sa smallest chapel, dito din natin matatagpuan ng Philippine biggest buko. Na talaga namang masosolve tayo at swak sa buong pamilya nyo. At panigurado din na babalisaw-sawin tayo dito. Tara guys, silipin natin yung kanilang munting chapel dahil napakaganda ng backdraft niya ngayon, no? Walang iba kundi ang magayon na si Bulkang Mayon. Wow! Sa wakas, umaraw din ngayon dito. Ito naman yung kanilang love tunnel guys, kaya kung kasama nyo yung mga jowa nyo, pasok lang kayo. And very Instagrammable dito lalo na sa gabi, pag sumindi na yan mga ilaw guys. Bukod sa malaking buko at munting chapel na ito, maliban sa food tripping, ano pa nga ba ang mga pwede nating gawin dito? Kasi dito ko order kasi flat, palit na lang. 7 lang. Sinong mais? Ikaw. Dalawa, ikaw. Ba't tayo mo, ma? Anong drinks gusto mo? Tubig lang. Buko ka na ng fresh buko. May sira na. Siyempre, nangunguna ang sightseeing. Wow! Namnamin natin ang ganda ng lugar guys, wala sa Manila nito. Humayahay, watching the sunset and the beautiful Mayon. Wow! Pwede rin tayong mag-kite flying for free. Huwag lang natin sisirain at syempre, ang pinaka-ma-enjoy natin sa lahat, yun pakikipag-banding sa kanilang mga maaamong farm animals. Wow!
Yun para tayong mga tunay na hasyendero dito guys. Ito naman yung kanilang barn house with own toilet na po ito. Very spacious dining ang setup nito. Tagusan ito hanggang doon sa kabila. Maganda din po yung view dito. Kita din natin yung windmill. Ino-open nila ito for public guys pag walang nagstay tulad ngayon. And you can rent this for a reasonable price and pwede kayo magstay overnight. Try natin yung visit yung barn house guys. Tingnan natin yung second floor. Ayan yung mga floor mattress na isa-set up nila kung dito kayo magstay. Air-conditioned room na po ito at mararanasan nyo na ang tunay na buhay sa isang napakagandang farm. Welcome to Farm Plate guys. Ito yung barn house nila. Kung nasa Albay lang din kayo, don't forget to visit Farm Plate. At siguradong mag-enjoy kayo, lalo na ang family nyo and mga kids. And para makita nyo na rin kung gaano nga ba talaga ka-happy ang evening ambience dito guys, papasilip ko sa inyo para just in case mapadpad kayo ng Albay, alam nyo na kung saan ang magandang mag-hangout pagsapit ng dilim. Ganito talaga kaganda dito. Masarap mag-chill at mag-relax sa mga soft live music pagsapit ng gabi. Sabi nga there is no perfect life, but we can feel it with perfect moments. And kung sa tingin nyo may mas happy pa sa place na ito, well, stay tuned lang kayo dahil madami pa akong happy moment na ihahatid sa inyo. Kung mag-ATV kayo, must try yung happy trail. Sundan nyo lang yung trail para happy yung lakad nyo. And bago tayo tuluyang magpaka-happy sa Daraga adventure natin, isang perfect spot na naman ang dadalawin natin. Para sa mga mahihilig sa coffee, dessert at pastries. Ito ang spot para sa atin. Though wala tayong view na makikita dito, wala din naman gaanong tao. Kaya't napakatahimik dito guys, at siguradong masosolo natin ang coffee shop na ito.
Perfect para mag-relax, mag-banding at kumain. Another spot ito dito sa bayan ng Daraga. Ano to? Legazpi na to, Daraga? Daraga pa rin. Ito guys, ang coffee spot. Matatagpuan sa compound lang din po ito ng Casa Lorenzo. Isang magandang hotel ng bayang ito. Just in case kailangan nyo po ng matutuluyan dito guys, just visit na lang their Facebook page. Ayan yung kanilang spacious parking area, and nandito lang din po tayo sa main road, and almost boundary na din po ito ng Legazpi. Okay na okay din po ang spot na ito. Very clean ambience, affordable food, at talagang napakamaasikaso at ang babait din ng mga staff nila. Shout out po sa coffee spot ng Daraga. If you're here in Daraga, must visit yung coffee spot. Napakasarap din guys ng mga food nila dito. So if you're looking for breakfast, snack, lunch and dinner, so open sila from 6 a.m. to 10 p.m. Specialty din nila yung mga pasta dito. Mga pastry, pasta. And meron silang mga silog meals sa presyong abugdaya at magaan sa bulsa. At kung bakit ako nakabalik dito guys, yan ay dahil nag-wish ako nung una kong punta dito. Wow! Sabi nila pag first time nyo raw sa isang simbahan, mag-wish kayo at magkakatotoo. And totoo nga, dahil ang wish ko ay makabalik ako ulit dito. Wow! Kaya naman nandito tayo ulit ngayon. Ito ang Nuestra Señora de la Porteria, o mas kilala bilang Daraga Church o Our Lady of the Gates, kung saan makikita sana natin ng buong buo si Mount Mayon. Kaya lang, natakpan na naman guys ng mga ulap. Nandito tayo ngayon sa Santa Maria Hill o Santa Maria Street, kung saan matatagpuan natin ang Daraga Church, one of the oldest and famous church here in Bicol Region. Isang simbahan na may napakagandang karakter na Baroque architecture. Wow! Ito ay yari pa sa mga volcanic rocks na ibinuga ng Mount Mayon. Isa sa mga paboritong dinarayo ng mga turista dahil naman sa ganda ng view ng magayon na si Bulkang Mayon. Wow! Unfortunately, hindi natin makikita guys. Talagang napakamahiyain ng magayon na si Bulkang Mayon. Better luck next time. Mag-wish na lang tayo ulit guys na mabalikan pa natin ulit to sa isa pang pagkakataon. One of the oldest church here in Bicol, ito yung Our Lady of the Gates or Nuestra Señora de la Porteria. Sa fasad pa lang, makikita na nating talaga namang Instagrammable na guys. Isang napakagandang architecture. Yari pa sa mga volcanic rocks na ibinuga ni Mount Mayon. Tara, check naman natin yung interior. Wow! Well, di siya ganong kalaki. Maayos naman, pero talagang yung exterior facade ang nagdadala sa kanya. Oh no!
And today is Wednesday and wala pong misa ngayon pero maraming tao. Mga turista ding tulad natin na dumadalaw ngayon dito. Akalain nyo ang nabalikan natin agad dito sa loob lang ng maikling panahon. Wow! Halos wala pang isang taon guys. Totoo pala talaga na kapag nag-wish tayo during our first time sa isang simbahan, natutupad. Dahil yung wish ko guys, natupad na. Kaya nandito na naman tayo ngayon. Oh no! Thank you so much, Our Lady of the Gates. Perfect din po ito sa mga saradong Katoliko at deboto dahil sa dami ng mga patron at santong matatagpuan sa loob nito. Ayan sila guys, yun mga padrino natin para mapabilis yung kasagutan sa anumang mga kahilingan natin. And after 5 days here in Albay, ngayon lang siya nagpakita sa amin. Maulan at very cloudy during those past few days here. Kahit pa paano, nakita natin from our 5th day here, si Mount Mayon. Akala ko masisiro tayo. Nakita na natin siya guys, happy na. Salamat sa Daraga Church. Hoy! Ate Tren! Ina. Oh, Joseph. Kilala ko. Ay, ikaw ulit. Nasa vlog kita. Kung simbahan lang din ang pag-uusapan, isa pang historical at sikat na simbahan ang dinarayo sa bayang ito. Wow! Ito'y matatagpuan dito sa Barangay Busay, sa bayan pa rin ng Daraga. Yung church na to, itinayo siya noong 1724 ng mga Franciscan at ng mga private. Ganitong church, gawa po siya sa limestone, egg white, sugarcane, ash pool na galing sa bayan, tsaka yung mga batong Volcanic rocks. It's a 16th century old church na sadyang niluma na ng panahon. Dahil sa kabila ng masasaklap nitong pinagdaanan, matapos sunugin ng mga pirata noong taon ng 1636, dumaan sa matitinding pagsabog ng bulkan, lalo na noong taon ng 1814. Mga sunod-sunod na sakuna at kalamidad gaya ng lindol at malalakas na bagyo. Kaya naman ngayon, ito na lang ang ating inabutan. Hoy, kwentahan mo naman ako dito sa Kagsawa Church. Ano ba nangyari dito? Kasi before po siya maging ganyan, naganap sila yun noong 1814 February 1. Then after 1814, so yung church, may makikita pa tayong triangle shape dyan sa harap. Then yun po yung nag-collapse sa katagalan naman. Bagamat ang tore na lang at mangilang-ngilan sirang pader ang makikita dito,
mananatili pa rin itong nakatayo, mag-aantay at malugod na sasalubong sa ating pagdating. At ito pa rin ang maituturing na hot tourist destination at ipinagmamalaki ng probinsyang ito. Dahil di makukumpleto ang Albay Adventures nyo kung wala ito sa itinerary nyo. At ito ang Cagsawa Ruins Church dito sa Cagsawa Park. Yan ba yung mga black lava? Yan mga... Yan po mga batong nakikita natin dito sa harap, yung mga malalaki. Yan po is yung galing kay Mayon noong 1814 February 1. Bali, yun naman, hindi naman po mismo yan itinapon ni Mayon dito. Itinulot lang naman siya sir. Or Mga bagyo-bagyo. Ang lalaki, di ba? yes sir, mas malaki na sir kapag nandun kayo sa may Mayon. Yung mga kanal-kanal na yun na malalaki na yan. Meron din kasing taas din sir. Na ba to? Yes sir. Ito guys yung mga naglalakihang bato, volcanic rocks o black lava na galing kay Mayon. Di po ito isinabog ng bulkan hanggang dito, kundi napunta na lang dito sa haba na rin ng panahon, dulot ng mga pag-agos ng tubig baha, lahar, dahil sa mga bagyo, at nagsilbing entourage na ng Cagsawa Ruins Park ngayon. Sa ngayon, nasa ilalim ng pangangalaga ng Municipal Government of Daraga ang park na ito, and of course, the National Museum of the Philippines. Meron itong minimal na entrance fee of 50 pesos for kids and 75 pesos naman for adults. Ano pangalan mo kuya? Ha? Ninyo. Ayan, si Kuya Ninyo. Shout out kita Kuya Ninyo ha. Shout out kay Kuya Ninyo dito sa Cagsawa Ruins. Nung huling beses na pumunta si Jonel ang nag-entertain sa amin. Ito na din ang naging tahanan ng mga masasarap na kainan. Tindahan ng mga lokal para sa mga sweets and delicacies. Ano to? Pili? Hanggang kailan ang buhay niyang Philippine? Yan, yung date dito. Ano pinagkaiba nito dito? Hindi, bilog lang siya. Pero pareho lang. Parehas lang. Mga souvenir items. Makulong ka, ano tayo sa airport niyan na mahuli. Magkano na yung supply? Matalim ah. Hindi ba nakakaputol ng buhok? Magkano yung supply te? Isa? And of course, pasalubong to our loved ones. Sino? Charlie, nakikita kami dito. Dito din natin matitikman ang mga napakasarap na sili ice cream. Hindi, ice cream po. May level 1 to 5. Level 1 to 5? Anong flavor yan? Melon po. Ha? Melon. Melon? Na chili? Apo. Pinakayos na po yan. Ah, yes. Okay, yes. Kasi hindi naman kami Bicolano. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Erica po. Pag walang level, Pili flavor lang po. pili flavor yan. Yan yung walang level. Magkano naman? 50 po. Okay. Ayun, yan ang walang flavor. Ikaw gumawa niya rin? Ha? Homemade yan. Ginabi kami guys, pero andito yung mga pasalubong nila sa Cagsawa. Daan muna tayo para pamili ng mga souvenir items and pasalubong.
And para naman sa ating mga breakfast, snack or lunch, must try dito guys yung Kokoy's Food Garden. Dito tayo guys sa Kokoy's Garden for lunch in front of Mayon. Dito natin tikman yung mga nakakamiss na hot, spicy, and yummy cuisines. O yung mga authentic Bicolano food na talagang kagigiliwan natin. A perfect dining experience with a closer glimpse to the majestic view ng kaakit-akit na Daragang Magayon. Ano pangalan mo, Te? Second time ko na dito. Kaya alam, first time ko dito sa Kokoy's Food Garden. Anong special nyo? Sa ulang so yung Bicol Express and laing po. Laing. Then yung sa pansit, yung pansit bato. I-iskuha na kayo nito nila para ipasa mo. Saan yung pinangat sila? Wala nga po ilaing na lang. Wala na din daw sa How's the Bicol Express na? How's the Bicol Express? Okay. Sayang wala silang pinangat this time guys. Hindi tayo nakikita. Dito sa Kokoy's Garden, okay naman yung sisig and Bicol Express. Ubos. Hi guys, this episode was brought to you by Nature's Spring Mineral Water. Tamang-tama para sa Albay ATV Adventure nyo. Welcome to Green Lava. Invite ko din na dito sa Happy Trail. It's your second time now. And para lubusan nang maging happy ang Daraga Adventure natin, subukan natin ulit mag-off-road dito guys, kasama ang buong pamilya. Mag-uphill and downhill at lusunin natin ang mga rough road, dirt road, and muddy road. With matching river crossing pa, don't worry dahil kabanding natin dito ang mababait na staff ng Happy Trail. Ingatan mo yung mother ko, ate, ha? Kami na lang mahuhuli. Ako mo lang naman po. Alin ba, private siya ma'am, tapos sinungkat yan. Ako na ka-defensive, so pag piningit sa masyado, mabiligan. Tapos halimbawa, tapos kayo ma'am, kinanggas, tapos pilan yung ma'am. Ayan, tapos pag nakabang part ma'am, yung action nito yung kapit. Pag mga pababa, puro break lang. Huwag ka magkagas na pababa. Pag paakyat, tansya-tansyahin mo lang. Tansya-tansyahin mo lang yung paakyat. Mauna ka ma'am! And para naman makita ng mas malapitan at mas ma-enjoy natin ang tunay na ganda ng Mayon, highly recommended ko ang Green Lava Trail. Dahil sa halos magpaparehong presyo, mas worth ang adventure nyo rito. Hindi, black lava kasi kalsada. Kalsada naman yung black lava. Pangit-pangit po ngayon kasi Ang mahal-mahal tapos kalsada. tapos kalsado na parang lumalapit sa kayo. Oo. Kung mag-ATV tayo, dito na tayo guys, syempre. Sa trusted provider, walang iba kundi ang Happy Trail. Wow! Sundan lang ang bawat trail at tiyak, happy-happy na ang Daraga Adventure natin. Pero guys, si Kuya Joseph, pagka magkakal-sa-warulings kayo, ATV adventure lang natin. Picture ganyan pa sa number.
mga picture guide at photographer. Shout out sa mga photographer. Yung natin sa mga guests kapag gusto nila magpa-picture ng mga trick shots. Magkano ang green lava mo ngayon? Ibigay na rin. 1-3. 1-3? 1-3, yung 1-3 sir, susutin nila kasi Magkano naman yun? 135. Per person? Hindi parang 1.5 din. Ano sir, 1 for 35. 1 for 35. May photographer na kami. Kaya yung photographer para sa 20 samples. Hi guys, welcome back again to Happy Trail. Dito na naman si Crazy 16. Green lava? Ay, green valley. Ang pangalan mo, Te? Second time ko na dito. Libre na daw yung bata, Te. So, Ito ang aakyat. Ito ang aakyat. Ito. Ano siya? yan ang dalawang aakyat. Yan, Banayad lang. banayat lang. Pero itong mga to, hindi po siya pwede ang mga beginners. Ang mga bata sa senior, hindi po pwede. Pero itong pupuntahan niyo, pwede po mo ka. Pag hindi pinag. Hindi na ng guide namin, ma'am. Bali yung pasto po. Yung isa Mag-drive namin. Ito na guys, nandito na tayo ngayon sa station ng Happy Trail. Just beside or few meters away lang po ito sa Cagsawa Park. Kaya di na tayo mahihirapan pa. And katatapos lang po natin mag-orientation and preparation na din tayo sa ating Green Lava Adventure. Siyempre, kailangan natin magsuot ng mga gear, especially ng helmet, for our safety na rin along the trail. Let's out ang mami. And at last guys, maggi-green lava na din ang asawa kong nervyosa. Once again, shout out po sa Happy Trail and of course, sa mamang mabait kay Kuya Joseph Minya ang nag-introduce sa amin ng Happy Trail. Paulahin mo na yung mother ko, sunod sa kanya. Si mama sunod sa kanya, si mama. Good to go na tayo guys. Time check is 3:30 PM na po. Ito nga pala yung iba't ibang destination and iba't ibang price ng bawat trail nila. At 1,500 po ang Green Lava, pero discounted kami guys. 1 hour ang one way nila, depende yan sa pacing ng group nyo. And Green Lava Trail is second to the highest and farthest dito sa left wing ng Mayon. As of the moment ha. And kung anumang trail dyan ang mapili nyo, always remember na kayo lang din ang magpapahappy ng bawat adventure nyo.
guys! Baba ka muna na. Baba. Ate, ilang kilometers yan yung tinakbo natin more or less? 6 kilometers lang yun. Mahaba. 6 kilometers lang yun kaya? 7? Po, balikan po, 14 kilometers. 14 kilometers. Tapos, eto nasa 2,100 feet above sea level. Oo. Nasa paanan na talaga tayo. Paanan na talaga yan. Nasa body na siya ng Body na to. Body na to. Hindi Makikita nyo pa. dito, parang nasa paanan lang tayo. Pero pag dun sa baba, matatanaw nyo itong green na to. Dun sa baba. Yung may mga flag naman yun, ma'am, yun yung forest lane. Yung pangalawa sa pinakamataas na trail namin. Pahinga po muna kayo ng gusto nyo magkape. Pahinga po muna, ma'am. Welcome to Green Lava, guys. Ito yung second to the highest na trail dito sa Albay. Kung mag-ATV kayo, must try yung happy trail. Sundan nyo lang yung trail para happy yung lakad nyo. Ang taas natin, no? So, nakikita natin yung Albay, no? Ayun yung Legazpi, guys, no? Hindi ko na alam kung anong part ng Albay ang nakikita natin. Kaya, Legazpi ba yun? Ay, opo, sir. Legazpi. Tapos, Yung Embarcadero, sir, ayun, sir. Tapos, yung layo, sir. tumigil-tigil yung ulan, no? Bakit kami hindi matuloy? Ilang kilometers itong tinakbo natin? 7? Happy trail pa din ba? Second to the highest ko ng trail. Yung summit ba yan? Ano? Ito ano to? Forest Lake. Ito, panic mode na naman si Mrs. dahil gagabihin na daw tayo. And once again, this is Gwenon 16 at ito ang napakasayang Daraga experience ko. Maraming salamat ulit sa panonood at pakikinig nyo.